Yan, isang pinagpalang umaga muli ang ating bati sa bawat isa kahit po sa mga naka-online. Magandang umaga po sa ating lahat. So tayo pong lahat ay tumindig at tayo po'y darako na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At syempre, walang iba kundi sa pagkapahayag ng salita ng Panginoon. Kung kayo po'y nandyan yan, say Amen. Sa mga naka-online po mga kapatid, pwede po kayo mag-thumbs up dyan or mag-komento. Kung meron po kayong prayer request, please type them at may papanalangin po natin mamaya. So ang ating text mga kapatid, ang ating topic sa umagang ito yan. What am I living for? What am I living for? Sa iba, sa Tagalog, ano bang layunin ko sa buhay? Ang iba naman, bakit ba ako nabubuhay? Bakit ba ako humihinga sa mundong ito? Ano bang dahilan? So buksan po natin ating mga Bible sa Mark chapter 8 verse 36. Mark chapter 8 verse 36. Say aloud amen kung nakita nyo na po. Mark chapter 8 verse 36. Okay, basahin po natin. Are you there? Okay, basahin po natin Mark chapter 8 verses 36. Sama na natin verse 38, no? Ready? Read. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? 38. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. So tayo po ay manalangin. Dakilan niyo sa aming Ama sa langit, purihin ka sa araw na ito. Maraming salamat o Diyos sapagkat ito po'y araw po ninyo o Diyos upang kami sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi ito obligasyon namin kung hindi ito po'y utos mo na dapat namin gawin. Unang-una para bigyan ka ng kapurihan, itanghal o Diyos ay yung dakilang pangalan. Magbigay kami ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin o Diyos na hindi mabilang, sobra-sobra at nag-uumapaw. Sa umaga pong ito, Panginoon, inyo pong siyasatin ang aming mga puso. Anong pong karumihan, pagkakasala ang aming nagawa, naisip, nasabi, kami kahabagan po ninyo at patawarin. At hayaan niyo po, Diyos, maging malaya sa pamagitan mo ba ng Espiritu, maging malaya ang iyong mga salita. Dumaloy sa aming tenga, isipan at puso. Namnamin namin, O Diyos, ang iyong mga salita. Tingnan ang aming mga sarili. Kung nagkamali man kami, O Diyos, may pagkukulang, baguhin namin. Ayusin po namin ang aming mga lakad sa iyo. Kami magpasakop sa iyong mga salita. Magtiwala at panampalataya at higit sa lahat, sundin, Panginoon, ang iyong mga kalooban ng matapat. Ibinabalik po namin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Lord, dalangin ko, silang mga talagang napakalayo at hindi talaga makakarating sa umaga pong ito, bagaman sila'y naka-online, abutin mo sila, O Diyos, ang aming mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kababata, ang aming bansa, O Diyos, na puno ng sigalo at pagtatalo at kaguluhan. Dalangin ko, Diyos, ang kaligtasan ng aming mga kababayan, ang bawat isa'y makakilala sa iyo, lalo pa ang aming mga pinuno, ang aming presidente, ang Senado, Panginoon, mga miyembro ng Senado, Kongreso, governors, mayors, vice mayors, lahat ng councils, barangays, Panginoon, kapitan, barangay councils, barangay tanod at iba pa, ang bawat isa'y makakilala sa iyo bilang aming Panginoong tagapagligtas. Panginoon, alam po namin na walang ibang solusyon para umayos ang sitwasyon ng aming bansa at ng bawat isa, kundi ikaw lang, O Diyos, ang iyong salita, ang kaligtasan binibigay po ninyo. Kaya hangad po namin ang lahat po ng tao ay maligtas gaya po ng iyong pangako. Minsan po, O Diyos, purihin ka. Bless yung nga po ang mga simbahan, kagaya rin po namin Baptist churches, tuloy pananambahan sa araw na ito. Kaligtasan sa kanila wala pa, Panginoon. At katatagan, paglago, paglalim sa pananampalataya, pagiging masunuring Kristyano sa mga mananampalataya na. Tago po, O Diyos, sa likuran ng iyong cross upang kabanalan mo, pangalan mo siyang maitanghal at madakila. Salain niyo po, Diyos, ang aking mga labit dila. Ang mga kalooban mo, Diyos, ang siyang mahayag ng maliwanag sa puso't isipan ng bawat isa. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang aming barangay, Barangay Santa Monica, ang aming kapitan, mga namumuno ay pagpalain. Ang aming mayor, lahat po ng nakaupo sa bayang ito ay pagpalain.
Minsan pa, O Diyos, purihin ka. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Okay, be seated. What am I living for? Ano bang layunin ko sa buhay? Bakit ba ako nabubuhay? Tinanong ako ng aking anak kahapon habang kami nabiyahe. Dati, pag tinanong ba ako ng teacher ko kung anong motto ko, tama bang itong sabihin ko? Okay. Pag sinabi nating motto, layunin. Ano ba ang motto? Ano ba yung layunin mo sa buhay? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung gusto mong marating? Nako mga kapatid, ano bang purpose mo sa buhay? So what am I living for? Bakit ba tayo nabubuhay bilang tao? Okay, no? Kung kukunin mo ang kursong doktor, anong layunin mo? Okay, maging dakilang manggagamot. Tama? Hello? Tumulong sa mga may karamdaman. Sikapin na sila ay mapagaling sa tulong ng siyensya. At syempre, git sa lahat sa tulong ng Panginoon. Kasi kahit ang mga doktor, pagka yung agaw buhay ng mahal natin sa buhay, lahat ginawa na nila, operasyon, gamot, at iba pa. Minsan yung mga doktor, tatapating ka eh. Wala na po tayong magagawa. Sa Diyos na lang po natin. Kahit sila, limitado sila eh. Ang balik pa rin, sa Diyos pa rin. Tama mga kapatid? Kung ikaw lawyer, o bakit ka magiging lawyer o bakit lawyer ang gusto mo? Sabi ng iba, para ipagtanggol ang naaapi. O, diba? Pero minsan, kahit mga lawyer, yung mali, sinisikap gawing tama eh. Ganun pala sila. Lalo na pagka lawyer ako, halimbawa, ang lumapit sa akin yung rapist. Paano kasi pagtatanggol? Diba? Kaya mga kapatid, pasensya na, pero kahit sila, nagsisinungaling din sila eh. Aminin, mga lawyers. Sipin mo, nagkasala na. Pinatay isang pamilya, nagsunog ng bahay. Sipin mo, pagtatanggol mo pa. Siguro kung ako ang lawyer, hindi ko kayang tanggapin yun. Siguro ang tatanggapin kong kaso yung biktima eh. Pero yung tatanggapin kong kaso, yung tatanggapin ko yung kliyenteng siya yung gumawa, hello, kung Kristiyano ka, ipagtatanggol mo ba yun? Naku mga kapatid, ang hirap. O kung ikaw ay teacher, ano bang layunin mo? Bakit ka teacher? Para magturo, para hubugin yung bagong henerasyon. Tama? Mga kapatid? O kung ikaw ay mekaniko ng sasakyan, anong layunin mo sa buhay? Matulungan ang mga drivers, ang mga sasakyan, maayos ang kanilang sasakyan. Ayun, ang pinaka ng mekaniko, gumawa ng sasakyan, di ba? Maging at ease yung mga drivers at mga pasahero. Naalala ko nung nakarang araw, sarap ng sakay ko, pauwi na ako rito. Galing ako ng City Hall. Sakay ako dyan sa terminal ng Tagaytay. Pupunta rito Santa Monica. Pagdaan ng palengke, naku, sabi ng driver, pasensya na po, baba lahat, na-flat tayo. Babaan lahat ng pasahero. Ako nag-antay pa ako ng konti kasi baka kayanin pa ng baka mapabilis naman yung pagpalit ng gulong eh. So natagalan. So no choice, kundi lahat ng pasahero bumaba at lumipat sa kabilang sasakyan. Mga kapatid, kung ikaw ay negosyante, anong layunin mo? Siyempre, magpalago ng negosyo, mga negosyo marahil, yumaman at iba pa. Balikan natin ating teksto. What am I living for? Bakit ka ba nabubuhay? Anong layunin mo bilang tao? Bakit ka nabubuhay? Lalo pa tayo bilang Kristiyano, ano bang layunin natin? Bakit tayo nabubuhay at bakit ka binigyan ng Diyos ng hininga at buhay? Sabi sa Mark 8:36, kita niyo sa screen naman. Okay lang, kahit ganyan lang mukha ko, okay lang. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa wikang Tagalog, sapagat ano ba ang mapapakinabangan ng tao? Makamtan niya ang buong yaman ng sanlibutan
ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay. O, karamihan, bakit nag-aaral ng mabuti? Para umasenso, tama? Makapagtapos ng pag-aaral, maging lawyer, maging manager, maging director, maging teacher, maging singer, maging artista, lahat pinasukan na. Anong purpose? Kumita. Ano ba purpose? Sumikat, yumaman at iba pa. Tandaan natin bilang Kristyano, anong sabi ng Bible? Ano ba ang pakinabang ng tao? Makakanta niya man yung buong sanlibutan. Ano ibig sabihin buong sanlibutan? Paso, yayakapin niya yung buong mundo? Hindi. Yumamang ka ng saganang, ibig sabihin nun. Nasa iyo na lahat, pera, alahas, impluensya, kapangyarihan, kasikatan, limpak-limpak na pera. Ano sabi ng Bible? Makamtan mo man lahat ng yaman sa mundo, karangyaan sa mundo, subalit kung iyong kaluluwa naman, hindi mo alam kung saan patutungo. Sabi ng Bible, mapapahama ka sa apoy ng impyerno. Anong saysay ng buhay mo? Okay, bilang Kristyano, listen, dito tayo sa ating topic. Bakit ba tayo nabubuhay? Hindi lang bilang bata, bilang nanay, bilang tatay. Una, bilang Kristyanong kabataan. Bilang mag-aaral na Kristiyano, bilang nanay na Kristiyano, bilang tatay na Kristiyano, ano bang tinuturo sa atin ng Biblia? Basahin natin yung sumunod. Bakit ba tayo binigyan ng buhay ng Diyos? Niligtas niya. Sabi ko sa Revelation chapter 14 verse 7, sabay-sabay po nating basahin. I hope you can see it. Kita ba lahat? Hindi. Ayan, ganun natin to. Para kitang-kita. Okay, basahin natin. Saying with a loud voice, fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and the earth, and the sea, and the fountains of waters. Sa wikang Tagalog, at sinasabi niya ng malakas, sabi ng Diyos, sa natinig, matakot kayo sa Diyos. At sabi ng Biblia, matakot kayo sa Diyos, at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sino ba ang Diyos? Siya lang naman, mga kapatid, ang gumawa ng langit, ng lupa, dagat, mga bukal tubig, at lahat, mga kapatid, ng nasa solar system. Lahat ng may buhay at walang buhay, nilikha ng Diyos. Amen? Yan ang Diyos natin. Amen? Bakit tayo nilikha ng Diyos, Pastor? Ginuhitan ko na. Unang-una, sabi diyan, fear God, katakutan ng Diyos. Pangalawa, give glory to Him. Pangatlo, worship Him. So mga kapatid, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, anong kanyang layunin, bakit niya tayo binuhay sa mundong ito? Bakit niya tayo binigyan ng hininga? At bakit pinili ka ng Diyos mula pa lang sa sinapupunan ng nanay mo? Alam ng Diyos, lalabas ka. Alam ng Diyos kung anong ipapangalan ng magulang mo sa iyo. Alam ng Diyos yung buong storya mo sa buhay. Para tayong libro sa Diyos Yung kwento ng buhay natin, basa na ng Diyos mula cover, pages, hanggang last page, hanggang yung kabilang cover. Alam ng Diyos yung buhay natin, bawat buhay natin, alam ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, sapagkat siyang may akda na our God is the one who orchestrated our lives. Our whole being. Our past, our present, and even our future are all completed before the eyes of the Lord. Can we hide anything from God? Meron ba tayong itatago sa Diyos? Wala, wala, wala. Kaya anong tinuturo sa atin ng Biblia? Sabi sa talata. Sabi dan, saying with a loud voice, fear God, give glory to Him, and worship Him. So ito mga kapatid ang layunin na pinapagawa sa atin ng Diyos, dapat nating malaman. Una, basahin natin, fear God. Katakutan siya. Bigyan natin siya ng napakataas na galang. Kung takot ka sa magulang mo at ginagalang mo magulang mo, nanay, tatay, kung takot ka sa teacher mo, kung takot ka kanino man, ay lalo pa, makinig mga kapatid, mga anak at mga magulang,
lalo tayong matakot at magbigay ng mataas na paggalang sa ating Panginoon. Hindi ko alam yung iba kung may takot pa sa Diyos. Hindi dumadalo sa pananambahan. Ganun ba ang may takot, respeto sa Diyos? Ilang araw ka nagtrabaho sa loob ng 1 linggo, tapos 1 oras kalahati ka lang sa church, hindi ka makapasok-pasok. Hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos. Ganun ba ang may takot sa Diyos, mga kapatid? I doubt. Sabi diyan, give glory to Him. Magbigay tayo ng kalwalatian sa Kanya. Ikaw bilang estudyante, may takot ka ba sa Diyos? Abay, kung may takot ka sa Diyos, mag-aaral kang mabuti. Amen? Pagbubutihan mo, hindi ka magiging kulelat sa klase. Hindi ka papayag na nasa row 4 ka. Kung 4 ang row 1, row 2, row 3, row 4, kung 4 ang section, kung ikaw ay Kristiyano, na may pagkatakot sa Diyos, pagbubutihan mong pag-aaral mo. At hanggat maaari, lahat ng exam, sisikapin mong mataas ang marka mo. Amen? Abay mga kapatid, ang magulang mo, sobra pagpapakapagod para pag-aralin ka. Minsan yung gabi, ginagawa ng umaga, kakatrabaho. Para lang matustusan ang pangangailangan natin, tapos etong pasukan, tatamarin ka pumasok. Hindi ka mag-aaral ng mabuti. Ganun ba ang Kristiyanong may takot sa Diyos? Ang Kristiyanong kabataan na mag-aaral na may takot sa Diyos, mag-aaral ng mabuti. Amen? Sumunod, magbigay ng kalwalatian sa Diyos. Give glory to Him. O sa palagay mo ba, pag tatamad-tamad ka sa klase, lagi kang bagsak sa mga exams mo, nagbibigay ka ba ng glory, ng kalwalatian sa Diyos? Hello? O, alam niyo yung mabababa sa inyo sa grade. Alam niyo, laging tinatawag ng magulang, nakakahiya yun. Nakuha niyo mga kapatid, nakakahiya. Lagi magulang mo ipapatawag sa school. Ako hindi ko po naranasan yan. Simula elementary hanggang high school hanggang college. Never na ang magulang ko'y tinawag sa school dahil ang tigas ng ulo ko, lumalaban ako sa teacher, nambubuli ako, never. Kami magkakapatid. Siguro tinawag dahil may sabit. O hindi first honor, second honor, third honor, may pinaka. Pero yung magulang mo ipapatawag dahil may ginawa kang kalukuhan. Hello? Ganun ba ang kabataang mag-aaral na Kristiyano na nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos? Pinapatawag ang magulang sa school dahil may ginawang kalukuhan. Mahiya ka. Pambihira ka, Kristiyano ka, Baptist ka pa, tapos nangunguna ka sa kalukuhan. Pasensya na, may narinig ako rito na huli daw ng teacher o principal, nagbe-vape. Miyembro natin dito. Kakahiya. Tapos staff ka pa ng church. Nakakahiya yun mga kapatid. May kinuha kang isang bagay kung kanino man. O di ba, saksi pang pastor. Nakakahiya yung ganun mga kapatid. Kahit ako hiyang-hiya ako kung ayoko sanang pumunta Kung hindi lang kailangan, hindi ko pupunta Mga kapatid, dapat magbigay ka ng kapurihan sa Diyos. Amen, ang kalwalatian. Mga kapatid, kung nagkamali ka man, ayusin mo. Amen? Hindi ka kailanman hinuhusgahan ni pastor. Pero dapat mong tandaan ito, mga kapatid, luwalhatiin mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Ano pa? Sambahin ang Diyos. Sister Bill, agahan na. Baka nagsisimba ka pa sa dati nating simbahan na mali. Galing na tayo sa mali. Niloko-loko na tayo ng mga Kastila. Binigay sa atin ang Biblia ng Diyos, ang liwanag, ang salita ng Diyos. Ang tama na tinago sa atin ng mga paring Kastila ang Biblia. Eto, tinago nila to. Ang magbasa nito, sabi ng mga paring Kastila, mababaliw. Hindi po.
aayos ang buhay. Amen? Kaganda ang buhay. Tutuwid ang buhay. Yan ang Diyos ng Biblia. Sapagat ang kanyang salita ay nagbabago ng buhay. Abay, kung kayo'y baptist na matagal na, pambira, 8 taon na tayo, tapos nagsisimba ka pa rin sa dati mong kinalakihan na alam mong mali. Magtatanong na tuloy ako sa'yo kung talagang ligtas ka. Mga kapatid, kahit tayo pong adults, sabi ng Biblia mga kapatid, fear God. Katakutan natin ng Diyos. Amen? Fear God. Give Him glory. Worship Him. Sambahin niyo siya. Mga kapatid, sa pagsamba, sikapin natin maging maagap tayo. Amen? Huwag yung para bang pambiraw. Ilang taong ka ng Kristyano, late ka pa rin. Lalo tayo kayo mga staff, dapat nga kayo yung unang-una rito, maaga eh. Totoo, magwawalong taon na tayo, si Pastor pa rin naglilinis eh. Sa totoo lang mga kapatid, hindi nyo pa naiisip yon? Ano kayo pwede namin maitulong sa church? Hindi porkit totoo yun. Kung kami uupa ng bahay mga kapatid, doble-doble ang ating gastos. Magtatanong kayo, Pastor, saan kayo natutulog? Hulaan nyo. Napakalaki ng higaan na yan. Hulaan nyo kung saan kami natutulog. Tingnan nyo kung may kwarto maganda yan sa loob. Wala. Kung saan makalapat ang aming likod. Kayo, upo kayo, maayos na dyan. Malinis na. Pero si Pastor, bago tumayo rito, yung sakit ng likod niya. Matuyuan ng pawis siya. Kasi magpipreach ko, maghahanda pa. Mga kapatid, Pastor, kailan pa bang sabihin yan? Hindi na sana eh. Kaso, nahihiya ako sa inyo. Iba parang walang pakiramdam eh. Nakuha mga kapatid, nahihiya naman tayo sa Panginoon. Huwag na sa akin, sa Panginoon na lang. Hindi po ako galit. Pero sinasabi ko lang yung totoo. So mga kapatid, katakutan ng Diyos, give glory to Him, worship Him. O, walang taon na tayong Kristyano, di ka pa rin marunong magbigay ng tama sa Diyos. Kasimple na ng tithes ng 10%. Kahit nga estudyante, nagagawa yan eh. Kasimple lang ng first fruit. Kasimple lang ng sacrificial offering. Nakakapag, bakit hindi mo ginagawa? O pag hindi mo ginawa, may takot ka ba sa Diyos? Binibigyan mo ba ng kaluwalhatian ng Diyos? Sinasamba mo ba siya? Abay, kung may takot ka sa Diyos, nagbibigay ka ng luwalhati sa Kanya, sinasamba mo siya, gagawin mo. Amen? Gagawin mo ng kusa, malaya sa puso mo, susunod ka ng tama. Nakuha niyo mga kapatid, itong tinuturo sa atin ng Biblia, bakit ka ba nabubuhay? What am I living for? To fear God, to give Him glory, to worship Him. Bakit ka estudyante? Hindi lang para mag-aral ka. Dapat may takot ka sa Diyos. Amen? Dapat binibigyan mo siya ng kaluwalhatian sa iyong pag-aaral, sa ginagawa mo. Dapat sa inyong gagawin, aayusin natin. Bakit, Pastor? Nagbibigay tayo ng pagsamba sa Diyos. Ikwento ko sa inyo ito yung istorya ng ano. Okay, sige, mamaya na. O, ito na. Sige, singit ko na to. Nandito ba yun? Okay. Buksan nyo sa Luke chapter 17, verse 12. Luke chapter 17, verse 12. Luke chapter 17, verse 12. Ito yung istorya ng 10 kitungin. Luke chapter 17, verse 12. Alam niyo ba yung istorya ng 10 kitungin, mga kapatid? Okay, basahin natin to sa verse 17. Okay, ready? Basahin po natin. Ready? Read. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Ano muna? Gumaling na sila eh. Taas muna tayo. Dito tayo sa 17 verse 12. Luke 17:12. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Read.
And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. So nung si Jesus ay pumasok sa isang village, may sumalubong sa kanya na 7 lalaki na may mga sakit na ketong. Nung panahon na yan, ang ketong, 10. Kasi may hawak na isa to, kaya 10. Diba? Okay, ilan? Sabi ko? 7, sorry ha. Isip ko talaga, no? 10. Sorry ha, thank you for correcting me. 10 kitong lalaki lumapit sa kanya. Noong time na yun, mga kapatid, walang gamot ang ketong. Kumbaga, nung time na yon, hindi pa nadidiscover yung lunas o gamot para sa ketong. Ang cancer, kahit na paano, meron na ngayon, di ba? HIV at iba pang mga sakit, meron na eh. Pero dati wala pa. Kaya imposibleng gumaling ka. At ang masaklap ito, pag may ketong ka, cast out ka sa syudad nyo. Doon ka ilalagay sa isang lugar na ikaw lang mag-isa. Na walang ibang tao kasi baka mahawa mo sila. Para kang sinumpa nung time na yun pag may ketong ka. Ano nangyari pa sa verse 13? And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy upon us. Sabi ng 10 kitong, Panginoon, mahabag ka sa amin. Nagsisigaw sila. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Sa madaling salita, sabi ni Jesus, o sige, kayong 10, nagmamakawag kayo sa akin na pagalingin kayo, pumunta kayo sa pare. Magpakita kayo doon. At pag sinabi niyang kayo magaling na kayo. Sa madaling salita, actually doon pa lang pinagaling na sila ni Jesus eh. Bago pa sila nakarating sa pare, magaling na sila. Sabi ng pare kasi nung Old Testament, pag may ketong ka, ano yan? Yung inaaagnas yung mga balat mo, parang nalulusaw. Nagnanaknak na naaagnas siya. Unti-unting parang yung laman mo kinakain. Natutunaw. Sabi ng pare, magaling na kayo. Nung sila'y gumaling na, sabi ito sa 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice, glorified God. Yung 10 kitungin na gumaling, Manuel, natutulog ka ba or nakikinig ka? Tutulog. Oh. May exam tayo mamaya. Tatanungin kita mamaya. Sayang people, ha? Okay. Nung sila'y gumaling, sabi ng isa, sa Diyos ang papuri. Pinagaling ako ni Jesus. At siya'y nagbigay ng pasasalamat at tuwalhati sa Diyos. Yung siya, nasa na? Pagkatapos silang gumaling, nakalimutan na, hindi man lang nagpasalamat, hindi bumalik kay Jesus. Anong ginawa nung may ketong na ito na gumaling, yung nag-iisa, and he fell down on his face, at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Ay pambira, nagpatira pa yung pinagaling ni Jesus, lumuhod sa kanyang harapan at yung mukha sinubsob sa lupa. At sabi ng mga kapatid, siya nagpasalamat sa Diyos, nagpasalamat sa kay Jesus, sapagkat siya isang Samaritano. At sinabi ni Jesus sa talatang 17, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Sabi ni Jesus, hindi ba 10 kayong pinagaling ko? Nasaan ang 9? Mga kapatid, alam mo ang Diyos naghahanap sa atin. Pambira, pagkatapos kang maligtas, hindi ka bumalik kay Jesus para magpasalamat, hindi ka nagpatuloy kay Jesus. Minsan mga kapatid, tayo mga Kristyano, minsan yung ibang tao, after lang sa ayuda eh. After lang sa biyaya. Pero pagkatapos ng ayuda, pagkatapos ng biyaya, ano na, pastor? Nakalimot na sa nagbigay. Hindi man lang nagpasalamat sa Diyos. Nakuha mga kapatid, huwag tayong ganun. Katakutan ng Diyos, magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya,
Sambahin natin siya. Amen? Okay, pangalawa, bakit ka nabubuhay? What am I living for? O what are you living for? Sa Mark 12:30, sabi nito mga kapatid, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Sabi kang Tagalog, at ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo. Hindi yan sinabi sa asawa mo. Hindi yan sinabi ng Diyos, sabihin mo sa anak mo. Sinabi yan ng Diyos para gawin mo yun sa Kanya. Naku mga kapatid, sabi ng Diyos dito mga sa Kanyang mga salita, pakaibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong mong kaisipan, at ng buong mong kalakasan. Mga kapatid, kung meron tayong iibigin, number 1 ang Diyos. Pangalawang layunin ng Diyos, bakit ka nilika? Hindi lang siya katakutan, bigyan siya ng walahati, isambahin siya. Mga kapatid, pang-apat, ibigin siya. Kung masasabi mo bang iniibig mo ang Diyos kung patuloy ka sa paggawa ng kasalanan? Hello mga kapatid? Can you say to God, I love you, but you are continuing in sin? Or you are continuing living in sin? Will you say to your father or mother, Mom, Dad, I love you, pero patuloy ang tigas ng ulo mo? Araw-araw ko pinapatawag sa school, sa barangay, at sasabihin mo, Papa, Mama, I love you. Hindi. Tinatarakan mo sila sa puso. Sinasaksak mo sila sa puso. Nakakalungkot, maraming taong ganun eh. Minsan kahit Kristiyano daw, sabi nila. Tumanggap daw sa Panginoon pero patuloy sinasaktan ng Diyos. Patuloy na namumuhay sa kasalanan. Then, they will say, I love God. Maraming ganyan. I love God pero I love God pero wala sa pananambahan. I love God pero hindi makapagbigay ng tithes offering niya sa Panginoon. Sa Diyos yun, hindi sa iyo yun. Lahat ng meron tayo sa Diyos. Sabi ni Job, ako'y pinanganak ng aking nanay, hubad, walang damit. Anong sabi ni Job? Babalik din ako sa Diyos nang walang dala. Wala rin akong dala-dala. Mga kapatid, lahat ng meron tayo, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kung mahal mo siya, hello mga kapatid, ipapakita mo ito, susunod ka sa Kanya. Amen? Magbibigay ka sa Kanya ng pag-ibig mo, oras mo, panahon mo, kahit pasalapi. Ang Diyos hindi madamot, huwag ka rin madamot sa Diyos. Amen? Mga kapatid, layunin ng Diyos, bakit Kanya nilikha? Katakutan siya, luwalhatiin siya, hello, sambahin siya, ibigin siya. Napakalinaw niyo mga kapatid. Ano pa sabi sa Deuteronomy 8:6? Basahin natin sabay-sabay. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways, and to fear Him. At iyong tuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa Kanyang mga daan, at matakot ka sa Kanya. Hello mga kapatid, naniniwala ako kung takot ka sa Diyos, may respeto ka sa batas. Amen? Kung takot ka sa Diyos, ikagalang mong magulang mo. At kung sino man ang may kapangyarihan. General rule yan. Pero pag wala kang tunay na takot sa Diyos, naku, wala kang galang sa magulang mo, wala kang galang sa batas, kahit pa-teacher mo, sinong tao, hindi mo gagalangin. Wala kang takot sa Diyos eh. Kasi ang tunay na may takot sa Diyos, mga kapatid, sabi nito, you will keep His commandments, you will walk in His ways, and you will fear Him. So mga kapatid, pang-5, pang-6, at pang-7.
Sabi niya, mga kapatid, bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Sabi diyan, mga kapatid, bilang Kristiyanong tatay, bilang Kristiyanong nanay, bilang Kristiyanong estudyante, to keep God's commandments. Pag sinabi nating to keep, iingatan mo ito ang salita ng Diyos sa buhay mo. Susundin mo ito. Amen? Ano pa? Lalakad ako sa daan ng Diyos sa kanyang mga salita. Kakatakutan ko siya. Mga anak, yan ang pinakamagandang motto mo sa buhay. Tayo rin po mga Kristiyano, tatay, nanay, mga anak. Kahit estudyante ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit adult ka, katakutan ng Diyos, sambahin siya, luwalhatiin siya, lakaran mo mga salita ng Diyos, obserbahan mo, sundin mo ang kanyang mga salita, inulit-uli, matakot ka sa Diyos. Malinaw, malabo. Oh. Mga kapatid, sabi diyan, no? Don't be like the 9 lepers. Huwag kang tumulad dun sa 9 na kitungin. Amen. Na pagkatapos pagalingin ni Kristo, pagkatapos iligtas, pagkatapos makita niyang himala ng Diyos sa buhay niya, hindi naman siya hiningi ng Jesus ng bayad. Hindi nag-expect ang Diyos. Pero ni magpasalamat, hindi niya ginawa. Mga kapatid, huwag tayong ganun mga Kristiyano. Amen? Na ungrateful, ingrato, ungrateful, hindi marunong magpasalamat sa Diyos, hindi marunong mag-appreciate ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hello mga kapatid. Huwag tayong gumaya dun sa siyam na kitungin. Pagkatapos pagalingin, nakalimutan na ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagbigay ng lahat sa kanya, hindi magpasalamat, hindi pinakita ang takot sa kanya. Samantalang isang leper, mga kapatid, isang kitungin, gumanong pa sa lupa, nagpakasubsob. Tandaan ang kanyang pagpapakumbaba at pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Huwag tayong gumaya sa mga ganong Kristiyano na para bang andaling makalimutan ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. O gusto mo ba yun? Gawin mo. Kung hindi ka rin kalimutan ng Diyos. At kung gagawin mo rin yun, baka hindi ka talaga Kristiyano, baka hindi ka ligtas. Huwag tayong ganun. Amen mga kapatid. Matuto kang magpasalamat sa Diyos, magbigay ng kapurihan, katakutan siya. Amen? Amen po ba? Amen. Next, sabi sa Deuteronomy 13, verse 4, Ye shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him, and cleave unto Him. Nauna, katakutan ng Diyos, lakaran mong kanyang mga salita, tapos na tayo doon. Sundin mo ang kanyang mga salita. Okay, sabi ito, yan, obey God. Lagi mong sundin ang utos ng Diyos sa buhay mo. Minsan, ano ba mga matindi? Ito, mga magulang, huwag naman tayong selfish ha, kahit ako magulang ako. Anak ko sila. Sino susundin nila? Utos ng Diyos o utos ng magulang? Bigyan ko yung halimbawa, prayer meeting. Nagpaalam yung anak mo. Alam niyo naman, di ba, dapat kayo rin eh. Ma, prayer meeting. Punta tayo sa church. Tama bang ugali ko ng Kristiyano magulang? Hindi anak. Tapusin mo muna to. Palagi yung tama ba yun? Sundin mo ang Diyos. Kahit tayo mga magulang, Brother Manuel, Sister Tess, sa atin, kung yung ating mga anak tawagin ng Diyos sa pagpapasto, kung lalaki ha, babae katuwang sa church, I mean, para sa paglilingkod, hahadlangan mo ba?
O si Daniel, teacher, kumukha ng teacher si Jamie. Eh may tinatawag ng Diyos yan eh. Pipigilan mo bang panawagan ng Diyos sa puso ng anak mo na nilalagay ng Diyos na siya maglingkod sa Diyos? Pero huwag natin pigilan mga kapatid. Sumunod tayo sa Diyos. Hello mga kapatid. Parang yun sa akin mga kapatid. Mira, tapos ka ng siman eh. 14 kayo magkakapatid. 3 lang kayo nakatungtong ng kolehiyo. Puro pa working student. Aral sa umaga, trabaho sa gabi. Pangarap kong sumakay ng barko mga kapatid kasi malaki talagang income ng seaman. Pero mapipigilan ko ba ang panawagan ninyo sa akin? Sabi ng kuya ko, sumakay ka na, pambihira. Sama mo, tumulong din sila sa akin sa pag-aaral bukod sa aking sariling tulong. Yung nanay ko, alam niya rin, gusto niya rin makatapos ako ng pag-aaral. Kaya yung umaga, ginagawang gabi. Ang hirap maging working student mga kapatid. Kaya praise the Lord ngayon, ang dami ng libre sa pag-aaral sa kolehiyo. Amen? Tamad ka na lang kung ayaw mo mag-aral. Libre na ang pag-aaral sa kolehiyo. May TESDA pa. Batugan ka na lang at tuknukan ka ng tamad kung ayaw mag-aral. Anong bagsak mo? Sige, magpapala ka dyan sa kalsada, sa kanal. Magbubuti ka dyan. Libre pag-aaral, hindi ka nag-aaral. Samantalang kami noon, pambihirang yan, kahit walang baon, college ka na, maglalakad ka. College ka na, baon mo, tutong bahaw. Paano ulam mo, pastor? Pipila ako sa kantin, pagkatapos sa mga estudyanteng bumili ng ulam, huling-huli ako kasi nakakaya, college ka eh. Yung huling sandok ni nanay, lalapitan ko na, si Jamie, huling bumili. Nandun na ako sa likod ni Jamie. Bago malis yung nagsasandok ng sabaw, ako na, ay, wala kang baon na eh. Pwede bang makahingi ng sabaw ng sinigang? Ay, lagyan nyo na yun ng kangkong. Eh kahit yung matanda naglalaway, okay, matasik-tasik pa laway, sige. Sa akin, hindi ko na inaalala yung laway ni Nanay Anching eh. Ang sa akin lang, may ulam ako sa baho at tutong na kanin kong dala-dala. Isipin mo, lalakarin mo school, wala naman isang oras, siguro mga 40 to 5 minutes. So, uwi ka uli, ganun ulit pamasahe. Baong-baong mo lang, tutong na kanin, o kaya tirang kanin, bahaw na kanin. Kahit medyo yung kanin mong bahaw, parang may sabaw na ng konti, parang papanis na. Ang mahalaga, malasahan mo pa rin yung sinigang ni Nanay Anching. Mga kapatid, college ako nun. Pero mapipigilan ko bang panawagan ng Diyos? Hindi ko ba siya paglilingkuran? Yan o, dumikit ka sa Diyos. Pag sinabi mong claim, kumapit ka. Amen? Kala mo pag lumayo ka sa Diyos, aasenso ka? Kala mo pag lumayo ka sa Diyos, gaganda buhay mo? Ngik-ngik mo. Mga kapatid, hindi gaganda ang buhay mo pag lumayo ka sa kalooban ng Diyos. Ano nangyari kay Noah? Di ba utos ang Noah? Pumunta ka sa Ninive. Sorry, Noah. Thank you. Magkatuloy eh. Jonah, sorry po sa mga nanonood. Jonah. Punta ka sa Ninive. Mga araw-araw, magsisiyang hari pati yung mga tao ron. Kasi gugunawin ko yun. Abay, sabi ni Jonah, titigas na mga ulo sa Ninive. Pati yung hari doon, di magsisisi yun. Bahala silang mapahamak. Magkandamatay sila, sabi ni Jonah. Anong ginawa niya? Sumakay siya ng barko, tumakas sa kalooban ng Diyos, papuntang Tarsis. Ano nangyari sa barko? Sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos, pambihira, yung unang takbo ng barko, ang ganda-ganda ng araw eh. Biglang, kali mo eh, nagkaroon ng dilubyo sa dagat. Anong ginawa ni Jonah? Ayaw kung sumunod sa Panginoon kahit anong mangyari. Bumaba sa ilalim ng barko at natulog hayay. Habang grabe yung bagyo sa dagat. Yung kapitan, yung mga tripulante ng barko, anong nangyari sa ating kanina lang, ganda-ganda lang, parang biglang dilubyo ngayon, mamatay tayo. Alam mo, ginawa ng mga tripulante,
Yung ibang mga sakay nilang gamit, pinagtatabo na. Yung iba ha, para lang hindi ganun kabigat ang barko nila. Pambira, paggabahan ng isa, uy, meron ditong isang tao, natutulog habang bumabagyo. Ginising siya. Siguro na konsensya rin siya. Bumabagyo, mamamatay tayo lahat. Natutulog ka lang dyan. Sino ka ba? At saan ka galing? Yun na. Nung inusisa siya, nung tripulante ng barko, sinabi niya, ako si Jonah. Sumuway ako sa Diyos. Ako may kasalanan ng lahat, inamin niya eh. Kaya kayo nagkaganito. Anong dapat niyong gawin? Anong dapat namin gawin sa'yo? Sabi ng tripulante, itapon niyo ako sa dagat. Pag tinapon niyo ako, papayapang dagat. Tinapon siya sa dagat. Malalim mo, siyempre. Ay, pambira, pagkatapon kay Jonah, pagbagsak sa tubig, umuliwalas ang dagat, gumandang panahon, smooth sailing sila. Isipin mo ito mga kapatid, si Jonah, hindi dumikit. Cleave, pag sinabing cleave, kumapit, dumikit. Lumapit sa Diyos. Sumuway. Napaganda ba buhay niya? Makinig, nandamay pa siya ng ibang tao. Namuntik ng magkandamatay dahil sa kanya. Mga kapatid, layunin, bakit ka binuhay ng Diyos? Pang-5, pang-6, pang-7, sundin mo siya. Paglingkuran mo siya, dumikit ka sa kanya. Minsan naligo ako, hindi ko alam kung lintak yun eh. Akala ko langgam lang eh. Bigla, ay, sakit eh. Hindi sagat ng langgam eh. Liit-liit lang niya. Pag ganun ko, lumalaban. Pag angat ko, tuklap yung balat ko, dumugo. Sabi ko, pambihira, linta yun sigurong maliit, ganun para si kumapit. Talagang, pwede pala silang sumiksik sa sugat mo. Pag sumipsip po ng ano yun dugo, hanggat hindi sila busog, hindi bibitaw. Oo, grabe. Pag busog, nagpusa sila. Ang liit lang ng sugat ha, pero tuklap yung balat ko. Ramdam ko yung kirot at sakit. Ang liit-liit lang niya, siguro. Ano lang, mga 2 buti lang ng bigas. Ang liit niya. Kasi para siyang umikot ng ganun eh. Sabi ko, ang sakit. Sabi ko, saan kaya galing yun? Baka siguro sumama sa tubig, pagbuhos ko, baka kumapit sa balat ko. Mas masakit pa sa kurot ni Mrs. eh. Mga kapatid, cleave unto God. Dumikit ka sa Diyos niya. Well, mga anak, gusto nyo gumanda buhay nyo? Obey. Obey God. Serve God. Amen? Cleave unto God. Kahit tayo pong mga Kristiyanong matatanda na, hindi po ulit matanda na, hindi ka susunod sa Diyos, hindi mo siya paglilingkuran, hindi ka didikit sa Kanya, mga kapatid, mali po yun. Ecclesiastes 12 verse 13. Verse 2 ng young people last week. Ano sabi dyan last week? Basahin natin, Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Bakit ka nabubuhay? Anong layunin mo? Anong motto mo sa buhay? Ayan o. Pakinggan, katapos-tapusan. Wala nang hihigit pa. Katakutan ng Diyos. Sundin ang kanyang mga salita, sapagkat ito ang layunin at tungkulin ng tao habang nabubuhay. Nagets yung mga anak? Hindi lang para mag-aral. Hindi para lang mag-business na mag-business. Hindi para lang graduate. Hindi para lang yumaman ka, maging titulado ka. Hindi lang para sa anumang bagay. Ang sabi diyan mga kapatid, katakutan ng Diyos at sundin ang kanyang mga salita, sapagkat yan ang buong tungkulin ng tao. O, ito maganda.
Pastor, pag susunod ba tayo sa Diyos, may mapapala ba tayo? O nung si Jonah ay sumuway, may napala siya? Di ba nilamon siya ng balyena? Sipin mo. At pag binasa niyo yung book ni Jonah, sabi ron, 3 araw at 3 gabi nasa ilalim ako ng impyerno. Di ba pag nagtanggal ka ng hasang ng isda, lalo na yung bilasang isda, mabango, masarap amuyin, ano ba yung kinain ng balyena? Mga nabulok na sarap ng tiyan niya. Doon sumama si Jonah. Kaya sabi niya ni Jonah, mamatay-matay ako, Panginoon, dito sa loob, pakabalan mo ako. Sabi ron sa tiyan ng balyena, nagsisi siya. May napala siya sa pagsuway, wala. Simple lang naman ang gagawin niya. Sasabihin niya lang sa hari ng Ninive at sa mga tao ron, magsisi na kayo sapagkat pagkatapos ng ilang araw, gugunawin ng Diyos ang Ninive. Magsisi kayo, yun lang naman ang sisigaw niya eh. Ayaw niya. Gusto niyang mapahamak pa yung hari at yung buong tao sa Ninive. Pero ang kagandahan doon, nung na-realize si Jonah na siya'y mali, nagsisi siya, anong ginawa ng Panginoon? Inutusan niya na si Jonah, tingnan mo to ha, iluwa ng balyena saan? Sa pangpang ng Ninive. Galing ng Panginoon, di ba? Kahit balyena, nautusan ng Panginoon. Doon nilawa, iniisip ko nga, doon sa loob ng tiyan ng balyena, na kung saan kasama yung bulok na kinain nito, makakahinga kaya doon si Jonah? Di ba yung sarahan ka na nga lang yung kwarto mo, walang electric fan, yung mainit, masusuffocate ka na imagine mo, nasa loob siya ng balyena, kaya ng balyena, 3 araw talaga siguro mamatay-matay siya sa loob doon. At grabe ang kanyang pagsisisi. Mga kapatid, anong pagkapala kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos? Sabi ito, basahin natin, Deuteronomy 6, verse 2. That thou mightest fear the Lord thy God, katakutan ng Diyos, ang iyong Diyos, to keep all His statutes and commandments. Sundin mo lahat ng utos ng Diyos, lahat ng kanyang batas, hindi lang 10 utos ng Diyos, napakarami. Sabi ng Bible, lahat sundin natin. Hindi lang ikaw. Sa iyong anak, ituro ito. Sa iyong apo, ituro ito. At sa magiging apo mo pa, habang ikaw ay nabubuhay. Anong pagkapala? That thy days may be prolonged. Upang humaba ang iyong buhay. Hindi sinabi ng Diyos yan na magplasenta ka, magpa-inject ka ng stem cell, kumain ka ng kung ano ng vitamins. Alam niyo, nagpapabata, nagpapahaba ng buhay. Ano, pastor? Sundin mo ito. Hello? Sundin natin ang salita ng Diyos. Amen? Sapagkat yan ang ating layunin. Sabi niya sa Tagalog na ikaw ay matakot sa Panginoong Diyos na yung ingatan ng lahat ng kanyang mga panutuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo, sa iyong anak at sa iyong mga anak at magiging mga anak pa sa lahat ng araw ng iyong buhay upang ang iyong mga araw ay lumawig. Ako sa akin ang Lord, pakiusap ko na, huwag mo munang kunin ang buhay ko. Alam mo, ang dami ko pang gagawin sa iyo, hindi ko pa nagagawa. Yun ang panalangin ko sa Panginoon Makapaglingkod pa ako sa Kanya Habang buhay mo pag ikaw ay masunurin sa Diyos. Ano ba, pastor? Ayan, ganda. Psalms 23 verse 6. Ano sabi dyan? Basahin natin sabay-sabay. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tunay, tiyak na ang kabutihan at kawaan ng Diyos ay susunod sa iyo sa lahat ng mga kaaraw ng iyong buhay. At siya'y tatahan sa bahay. Sabi, at ako'y tatahan sa bahay ng panupakailanman. Oh, may mapapala ka ba pagkabag sumunod ka sa Diyos? Ayun, sabi, sure. Surely.
sigurado may mapapala ka. Hindi lang habang buhay mo, ang kabutihan ng Diyos, ipapakita niya sa'yo. Ang kahabagan ng Diyos, ipapakita niya sa'yo. Mga kapatid, I just want to praise God. Di ba nag-text ako sa inyo? Sabi ko dun, mga kapatid, ito pong ating bayarin sa TV, sa upa, sa tubig. Lahat 26,000. Yung TV, makakapag-antay. Kulang pa tayo ng 10,000 sa TV. So, tumulong kayo mga kapatid, 10,000 na lang kulang natin. Sabi ko lang, inaalala ko doon, Lord, yung upa na 8,500. Alam niyo, offering natin nung nakaraan, o 400 lang ata. Prayer meeting, may pumasok na 100 plus. Pa 500 lang. Magabayad tayo ng upa. Nag-open account ako nung ako ay may bentang lupa dun sa Providence Memorial Park sa Dasma. Kasi hindi ka sasahod kapag hindi mo makukuha yung commission pag wala kang account sa bangko, sa RCBC. May maintaining balance yun na 5,000. Mga kapatid, 2 beses ko na ginawa. Sabi ko, mapapaya ako eh. Mapapaya ang church. Mapapaya kami, Panginoon. May usapan. Yung auno, magbabayad tayo. Sabi ko, ito lang yung kaya namin. Walang mapiga. Wala. May dumating man, 1,000 lang. Wala talaga. Hindi ko alam kung nabasa niyo, mga kapatid. Pero mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Lord, nagawa ko na yung parte ko kahit kami ni Mrs. Tinodo na namin ang lahat. Pero yung kulang, Lord, hindi ko alam kung saan nakukuha. Pero napakabuti ng Diyos. Nakabayad tayo. Nakabayad tayo. Buo. Kung kinausap ko yung may-ari, ay, pasensya na. 3,000 lang po ito eh. Next week na lang po yung kulang namin sa 8,500. Next week kahit ako, hiya ako eh. Malit na lang tayong isang araw, nahiya ako. Siyempre, simbahan tayo. Pero alam mo, napakabait ang Panginoon. Yung araw din yun, pagbalik ko, na ito na po yung kulang. Kompleto. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Many times sa buhay ko, mga kapatid, hindi ako provider. Ang tatay, provider ka, di ba? Ikaw, tatrabaho ka, papakain ka sa mga anak mo, iba pa. Pero pagdating sa sitwasyon ng mga pastor, hindi kami provider. Wala akong allowance dito sa ating isagawain natin sa simbahan for many years. Hindi naman ako nahingi pa, pero kailangan kong humingi. Sabagat may pangangailangan din ako at kami. Pero wala eh. Malimit, kulang, deficit. Pero sabi ko kay misis ko, God will provide, hindi ako. Pero ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Hindi ko man magawa, pero bilang lingkod ng Panginoon, kayang ipakita ng Diyos kung sino siya. Mga kapatid, listen. Anong tungkulin ng tao? Gusto mong matanggap ang mahabang buhay, malusog na katawan, goodness ng Diyos, maranasan mo, kahabagan niya, maranasan mo. Anong sikreto, Pastor? Balikan natin yung ating Bakit ka binuhay ng Diyos? Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Anong ating layunin? Katakutan ng Diyos, bigyan siya ng kaluwalhatian, sambahin siya. Sumunod, Pastor, habang tayo nabubuhay, ibigin ng Diyos, higit sa lahat, unahin ng Diyos. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Ano sabi diyan? Sundin ang kanyang mga salita, lumakad sa kanyang daan, katakutan siya. Panghuling-huli, huwag tayong gumaya dun sa mga ungrateful na mga tao. Sabi ng mga kapatid, sundin siya, paglingkuran ng Diyos habang namubuhay ka, yumapos ka sa Diyos kahit anong mangyari. May dumikit ka sa Diyos. Mga kapatid, pag ginawa natin yan, mahabang buhay, pagpapala, kahabagan ng Diyos, papakita niya sa atin. Amen?
Yan ang layunin. Bakit ka tao? Bakit tayo binuhay ng Diyos? Bakit ka namubuhay sa mundong ito? Bakit ka niya niligtas? Kailangan nating unawain yan. Amen? Panghawakan at sampalatayanan. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Let us all stand. Close our eyes. Bow our heads. Dakilang